tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hindi mapakali ang isang lalaki sa loob ng isang subdivision sa Las Piñas, ilang minuto pa ay umupo po siya sa gilid ng kalsada. Sa isa namang CCTV, makikita ang guardhouse ng subdivision kung saan may nagbabantay na babaeng gwardya. Maya-maya lang, dumaan ang lalaki sa naunang CCTV at may ibinuhos sa gwardya. Ang buong detalye niyan ihatid namin maya-maya. Patuloy pa rin po ang pagtaas ng bilang ng mga insidente ng sunog ngayon pong Fire Prevention Month pa naman din. Sa pinakabagong datos mula sa Bureau of Fire Protection mula March 1 hanggang nito pong umaga, lagpas 1,400 fire incidents na po ang naitala. 19 ang nasawi. Ngayong araw muling nadagdagan ng bilang na yan sa sunog sa isang residential area sa Malabon. At may ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Connie, Rafi, patay ang isang 19 na taong gulang na babae sa sunog na sumiklab kaninang pasado alas 7 ng umaga sa Tugatog, Malabon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago naapula pasado alas 8 ng umaga. Kwento ni Candido Manalang, kaanak ng biktima, mula sa bahay ay tumakbo ang bata niyang pamangkin papunta sa kalsada at sinabing nagliliyab na ang electric fan. Pero mahimbing ang tulong ng 19 na taong gulang na biktima at hindi na nakalabas pa. 7 bahay ang tinupok ng apoy at 9 na pamilya ang naapektuhan. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP. Connie, Rafi. Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Sunog din ang gumising sa mga taga-barangay Pinagbuhatan sa Pasig. Pasado alas 5 ng umaga nang sumiklab ang apoy sa isang bahay na may 4 na palapag. Agad ding nakontrol ng mga bumbero ang sunog. Walang nasugatan o nasawi sa sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Tatlong daang ektarya ng maisan ang nasira po dahil sa epekto ng El Nino sa Mexico, Pampanga. Ayon po sa mga magsasaka, Pebrero pa lamang ay natuyo na ang lupa sa maisan dahil sa kawalan ng tubig. Wala na rin daw silang ibang mapagkunan. Ang mga tanim na yellow corn, aanihin na sana sa Abril. Kabilang po ang Pampanga sa mga lugar na nakararanas ng dry spell ayon sa Department of Agriculture. As of March 14, may dry spell sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. Umabot na rin daw sa 1.75 billion pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Nasa 400 million pesos naman na ang naipaabot na tulong ng kagawaran sa mga apektadong magsasaka. Posibleng makulong at pagmultahin ang lalaking umamin na pumatay sa isang aso sa Camarines Sur. Balitang hatid ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Pasado alas 5 ng umaga noong linggo, makikita sa CCTV ang pagtalo ng asong ito mula sa rooftop ng kanilang bahay sa Bato, Camarines Sur. Maya-maya, may dinambahan itong dumara ang residente na humingi naman ng tulong sa isang lalaki. Ilang sandali lang, makikita ng hinahabol ang aso sa kahinampas ng kahoy. Ang aso sa video, ang 3 taong gulang na golden retriever na si Kilua. Mga alas 6 po ng umaga, nagising po ako, wala po si Kilua sa tabi ko kasi po, tabi po kaming natutulog niyan. So, bale mga around 6 a.m. po, hinahanap po namin siya. Nang makita ng muli ang alaga, nakasako na at wala ng buhay. Nakasako! Siguro nakasako na, tinigbak na lang mo, masiguro man kami, ako na nga ni mga labas. Grabe man, ay, hindi po nagtigbak. Ako, saka sudarwang, nagpatabang po ako, tabi naman na mukha, gata talagang tuwala. Pero saan? Bumuho sa social media ang pakikiramay at panawagan ng hustisya sa kalunos-lunos na sinapit ni Kilua. Git sa barangay ng humampas sa aso, hindi totoong may intensyon siyang katayin ang aso. Yung aso, tumawid doon. Nung nakita kami, yung inaano ko yung matanda, bumalik. Talagang ako naman sinakmal. Buti na lang, dito lang yung tama ko. Dito sa paa.
O, tapos noon, yung pagka pumasok yun doon sa tindahan namin. Dalawa nang nakagat eh. Yung matanda, ako, pati yung asawa ko, kakagatin pa. Kaya po nagawa ko yun. Humarap din sa barangay ang residenteng kinagat ng aso. Sabi ng may-ari ng aso na si Vina, kahit panangagat, hindi yun dahilan para brutal itong patayin. Ining complainant talagang desidido magsampa ng kaso. Kung talagang nangangagat na, kay Puan, dakupon muna to, ikulong para hanapon si May Sadiri. Ayon sa Animal Welfare Act, bawal ang pang-aabuso at pangmamaltrato sa mga domesticated animal, kagaya ng aso. Magiging penalty niya is 6 months to 1 year ang imprisonment, and meron siyang doon na parang fine or multa na 1,000 to 30,000. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi permanente ang status ng Bohol Island bilang isang UNESCO Global Geopark. Yan po ang paalala ng UNESCO National Commission of the Philippines. Sa 2027, sasailalim ang Bohol sa isang revalidation. Isa raw ang Chocolate Hill sa mga susuriing geosite sa loob ng Bohol Island Geopark. Kung hindi raw ito pasok sa criteria kaugnay sa environmental policies, posibleng mabigyan ng warning o tuluyang matanggal na ang Bohol sa listahan ng mga Global Geopark. Pinaiimbestigahan na naman ng Office of the Ombudsman at ng DILG ang pagpapatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Ombudsman Samuel Martires, may idea na sila kung sino ang dapat managot. Pero kailangan pa nilang mangalap ng ebidensya para rito. Pinuna naman ng Masungi Reserve Foundation ang ilang resort sa probinsya ng Rizal. Nasa loob kasi ang mga ito ng Upper Marikina River Basin na isang protected landscape. Ang isa nakatanggap pa umano ng Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng kagawaran kaugnay nito. Good job ang 5-year-old Taekwondo Jin na si John Gabriel Opresio. Nanalo lang naman siya ng 2 medalya sa 24th Minami Kanto Taekwondo Championships sa Yokohama, Japan. Silver medal para sa Pumse at bronze medal naman para sa sparring category. Mga pambato ng Japan ang tinalo ni John Gabriel sa finals ng cup ng parehong kategorya. Congratulations sa iyo, John! Mga kapuso, umiiral pa rin po ang hanging amihan sa bansa kahit umiinit na ang panahon. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng magpaulan ang amihan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular na sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at hilagang bahagi ng Quezon Province. Sa Metro Manila, posible ring umulan sa ilang bahagi ng Camanava, gayon din sa Muntinlupa, Las Piñas at Parañaque. Easterlies o hangin mula sa Pacific Ocean naman ang umiiral sa bahagi ng Visayas at Mindanao. May tsansa na mahihinang ulan sa bahagi po ng Panay Island, Cebu at Eastern Visayas. Sa Mindanao naman, kaunting lugar lamang ang posibleng makatanggap ng ulan ngayong araw. Kahit may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa, posible pa rin makaramdam ng malinsangang panahon. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Bacnotan, La Union at Cotabato City. 39 degrees Celsius naman sa Rojas Capiz, Pili, Camarines Sur at Puerto Princesa sa Palawan. Posible namang umabot sa 38 degrees Celsius ang dabang init sa Giwan, Eastern Samar. Sa Metro Manila, partikular po sa Pasay, maaaring umabot sa 34 degrees Celsius ang heat index. Bumaba naman ang antas ng tubig sa 7 reservoir sa Luzon base sa latest monitoring. Kabilang po dyan ang anggat na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Bumaba rin po ang water level sa Ipo, Lamesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Caliraya reservoirs. Bahagya namang tumaas ang antas ng tubig sa Magat Reservoir, habang wala namang nakitang pagbabago sa water level sa Ambuklao Reservoir. Mabibilis na balita po tayo. Sugatan ng 8 pasahero ng isang van matapos itong sumalpok sa sinusundang dump truck sa Agdangan, Quezon. Base sa ulat ng pulisya, biglang lumiko ang truck na naging dahilan ng pagbangga ng van sa likod nito. Wasak ang unahan ng van. Isinugod sa pagamutan ang mga sugatan. Wala silang pahayag pati na ang driver ng truck. Huli sa drug buy bust operation sa Taguig ang isang delivery rider
Nakuha mula sa suspect ang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Nakumpiska rin ng marked money at isang cellphone. Walang pahayag ang suspect. Pasintabi po sa mga kumakain, iniimbestigahan ang isang cat pound sa Dasmariñas, Cavite matapos madiskubring kinakain daw ng mga pusa ang bangkay ng kapwa nila pusa. Sabi po ng barangay, walang kapabayaang nangyari. Balitang hatid ni Darlene Kai. Ayan, kinakain na niya ang kasama niyang pusa. Sa cat pound na ito sa Barangay San Jose, Dasmariñas, Cavite, inabutan ng ilang residente na kinakain ng mga pusa ang bangkay ng kasama nilang pusa. May ikatlo pang patay na pusa sa kulungan. Nakita niyo po kung gaano animal cruelty ang ginagawa nila. Kwento ni Yvette Mayo, pumunta siya sa cat pound ng barangay noong linggo para sana tulungan ng kaibigan niya na hanapin ang kanyang nawawalang pusa. Galit na galit ako at saka umiyak talaga ako doon. Hinala ni Yvette, hindi pinapakain ng mga pusa sa pound kaya wala na silang nagawa kung hindi kainin ng isa't isa. Kita rin sa video na nanghihina ang ilang pusa. Puno naman ng dumi ang lalagyan dapat nila ng tubig. Wala ring pagkain sa kulungan kaya pinakain nila Yvette ang mga pusa. Agad niya raw ipinagbigay alam sa barangay officials ang nangyari. Nag-usap daw sila ng chairman ng barangay San Jose na kukunin niya ang mga pusa para dalhin sa shelter. Nagulat na lang daw siya nang malaman niyang pinakawalan ang nasa 20 pusa kinabukasan. Naninindigan ang kapitan ng barangay, hindi nila pinabayaan ang mga pusa. 2 beses isang araw daw nila pinapakain ang mga pusa. Ang katotohanan po niya, may 2 po akong tagpag-alaga ng mga pusa. Kasi hindi naman po talaga namin mababantayan 24 oras. So, nung nakapansin nila, pag pinapakain, nag-aaway-away yung mga pusa. Ang hinala raw nila, namatay ang 3 pusa dahil sa pag-aaway-away. Posible raw aggressive o matapang ang ilang pusa, kaya kinain na rin nila ang mga namatay nilang kasama. Gumawa kami ng ordinansa sa barangay, ng aking barangay council, para sa matugunan naming problema, sa lumalalang problema namin sa stray dogs and cats. Kaya halos po linggo-linggo, may lumalapit sa akin, nahagat ng pusa, nahagat ng aso. Talagang binabatikos na po kami. Ayon sa veterinaryong si Doc Ferds Resio, posibleng kinain ng pusa ang bangkay ng kapwa niya pusa dahil sa matinding gutom. Pwedeng it's because of starvation, because wala nang ibang pagkain. It is also true that papatayin nila yung kasama nila for them to eat. You know? So hindi ibig sabihin 100% na wala na makain kaya pinatay na yung kasama. Pwede yun. Pwede naman yun. Pero hindi, it's not 100% sure. Kung mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan o pang-aabuso sa mga pusa, maaari raw managot ang barangay officials dahil sa paglabag sa Animal Welfare Act. Nananawagan kami dun sa mga tao who have personal knowledge about animal cruelty to step forward, no, and do an affidavit kung sa mga law enforcement natin, kung nahihirapan silang mag-figure out kung paano mag-file ng case, pwede rin naman lumapit sa post, libre naman yung legal assistance. Pinuntahan na ng Dasmariñas City Veterinary Office ang cat pound ng Barangay San Jose. As an immediate mitigation, we ask na temporarily i-hold muna niya yung kanyang impounding until maayos namin yung system niya and also ma-brief namin yung mga workers niya doon. Iniimbestigahan na raw nila kung nagpabaya ang barangay officials. Pinuna rin ng City Veterinary Office ang pagpapakawala ng mga barangay officials sa mga pusang nasa pangangalaga nila. Bahagi na yan ng isinasagawang investigasyon. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buena manong chika ngayong Wednesday, mga mare at pare. New achievement unlocked para kay SB19 pinuno, Pablo. Napili si Pablo bilang Music Ambassador para sa Earth Hour 2024 sa bansa. Sabi ng National Director ng Earth Hour Philippines, nirepresent ni Pablo ang passion at resiliency ng mga Pilipino. Magsisilbing main guest ang P-pop idol sa Earth Hour event sa Maynila sa Sabado. Isinare ni Pablo ang announcement post at sinabing, "Together, let's create the biggest hour for Earth."
Ang Earth Hour ay isang taunang aktibidad sa buong mundo kung kailan isang oras nag-lights off o nagpapatay ng ilaw bilang pakikiisa sa environmental protection. Binaril ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang sasakyan ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. Hindi sakay po ng pick-up si Katapang at matagal na raw itong ipinahiram kay Bucor Deputy Director General for Administration Al Pereras. Ayon sa Bucor, susunduin dapat si Pereras nang mangyari ang pamamaril sa Skyway, sakop ng Quezon City pasado alas 6 ng umaga kahapon. Basag po ang likod na salamin ng pick-up. Hindi naman tumagos ang bala dahil bulletproof po ito. Hindi nasaktan ang 2 tauhang sakay nito. Ang mga suspect agad tumakas sa nagtahan exit ng Skyway. Sa pahayag po ng Bucor, sinabing parehong may mga banta sa buhay sina Katapang at Pereras. Kasunod daw ito ng mga reforma sa Bucor. Magdaragdag daw ng seguridad ang Bucor kay Pereras habang tinutugis ang mga salarin sa pamamaril. Mahigit 200 pamilya ang nagpalipas ng magdamag sa seminaryo at covered court matapos ang sunog sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Ang ilang pamilya, tanging mga personal na gamit ang naisalba. Dahil gawa sa light materials, mabilis daw kumalat ang magkakadikit na bahay at natupok. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog o hindi bababa sa 25 truck ng bumbero ang rumisponde. Nagpaabot na ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan sa mga nasunugan. Nanawagan din ng tulong ang mga residente gaya ng damit at tubig. Ilang araw bago po ang Holy Week at pagtatapos ng Fire Prevention Month, kabi-kabilang sunog po ang naitatala ngayon sa NCR. Dagdag dyan ang sunog ngayong araw sa Malabon kung saan may nasawi. Nakasalang sa Balitang Hali ang Chief Community Relations Section ng Bureau of Fire Protection National Headquarters na si Fire Senior Inspector Gabriel Solano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi and Ma'am Connie. Maraming salamat po. Magandang umaga po, Sir. Base po sa inyong monitoring, ano po ang kadalasang sanhi ng mga sunod-sunod na sunog nitong mga nakalipas na araw? At papaano nyo po ito na nabilisang narespondihan kaya? Opo. Magkaiba yung cause of fire natin kung ang titingnan natin is National Capital Region na data compared sa nationwide natin na fire incident data. Kasi yung National Capital Region natin, number 1 pa rin natin po is yung mga open flame. At gaya na ng sigarilyo, yung mga upos ng sigarilyo na accidentally nagkukos yan ng sunog. On a national scale, national level kung titingnan natin, ang taas-taas po na causes of fire natin is rubbish fire, yung mga fires natin na nagtutuloy sa isang malakihang sunog na may nadadamay ng mga residential areas. Right. Pero bakit po kaya yung mga insidente po ng sunog na may nauuwi pa sa trahedya o pagkamatay ng ilang tao, may mga nakikita ho ba tayong po pwede kayang mabago, halimbawa siguro sa mga bintana, kasi marami may mga grills, hindi ba? O kaya yung mismong siguro training na rin sa mga pamilya kapag may sunog, paano ang drill? Opo, yes ma'am. Kinakalungkot ng BFP yan ma'am, kasi nakita natin, mayroon nga talaga tayong namamatay ngayon sa mga fire incident natin. Isa sa nakikita natin ma'am na rason dito is, una, hindi po alam ng mga biktima na may nangyari na palang sunog. We have this fire incident na hindi man lang sila informed o hindi sila ginising ng mga kasama nila sa bahay, kasama nila sa community. Andyan din ma'am yung isang dahilan na may namamatay kasi walang means of escape yung bahay. Ibig sabihin, nandun sila sa kwarto nila, nasa second floor, third floor, at wala silang means of escaping. Tama yung nabanggit niyo ma'am na may mga bintana tayo na nakalagay pa ng mayroong grills or naka-fix yung mga grills na yan. Unang-una, pinagbabawal po natin sa fire code ma'am na magkaroon ng grills yung mga bintana kasi for residential occupancies, kagaya ng mga bahay natin, yan po yung primary or isa sa mga means of escape in case mayroon ng fire incident. Naiintindihan natin na for security purposes, para sa mga makaiwas sa mga magnanakaw, kung kailangan or gusto talaga natin lagyan ng grill, better make that grill operable or yung pwede pa rin po natin siyang buksan. Mayroon lang padlock, pero yung padlock niya po is within noticeable location para kapag may ganyang sunog na ma'am, pwede mabuksan ng mga nandun sa kwarto niyo.
Holy Week na po sa susunod na linggo. Kumusta yung paghahanda ng BFP pagdating sa mga magjujuting bumbero at gagamiting fire trucks? Lalo natin, maraming uuwi o aalis sa kanilang mga bahay. Opo, yes sir. Naka-ready na po ang buong Bureau of Fire para po dyan, and we will be suspending Fire Prevention Month activities na po starting Sunday, at magte-take effect na po yung ating Oplan Semana Santa. Tatagal po yan hanggang sa susunod na linggo sa 31. Kasama po dyan, nakadeploy po ang ating mga PP personnel, kagaya ng ating mga EMS personnel, ating mga fire truck personnel. Makikita na po natin yan sila sa kalsada, sa mga emergency locations, to give any assistance para sa mga motorista, una sa lahat. Pangalawa, sa mga magkakaroon ng insidente tulad ng mga medical emergencies. Ngayon, total, mainit na panahon. Yan po yung madalas na naitatala natin kapag ganito pong Holy Week. Okay. At sumabay pa itong El Nino, sir. Very quickly po, ano pong mga tips nyo para sa ating mga kababayan para iwas sunog? Yes, sir. Number one po, sir, na pinapaalala ng BFP, ugaliin po natin na maglinis ng bahay. Yung po talaga yung pinaka-solusyon natin. Kasi sa paglilinis ng bahay or pag-observe ng good housekeeping practice, makikita natin yung mga bagay na hindi dapat na nandyan sa tahanan. Mga pwedeng mag-cause ng fire. Masusolusyonan natin yun. Matatanggal natin yun, yung mga octopus connection, yung mga depektibo ng appliances, yung mga saksakan na napasukan na ng mga alikabok, pati yung mga hose at saka regulator ng ating mga LPG. Mache-check natin lahat yan kapag tayo po ay nag-observe ng good housekeeping practice. Okay. So, si BFP, yun yung number one po na tip na binibigay sa ating mga kababayan. Pangalawa, since karamihan sa mga tunog natin residential areas, i-observe po natin si EDIT, no? Yung exit drill in the home. Sanayin ang bawat miyembro ng pamilya kung ano yung dapat gawin kapag may sunog. Turuan lahat ng kasama sa bahay kung paano lumabas at saan dapat pumunta. Sa ganun po, maiwasan na natin sa sir na mayroon pong mga nagiging casualties sa mga fire incidents natin. Sige po. Sana maituro nito sa mga eskwelahan. Maraming salamat po sa inyo. Yes sir, maraming salamat din po at magandang araw. Si Fire Senior Inspector Gabriel Solano ng BFP. Hindi po makakita at hirap huminga ngayon ang isang babaeng gwardiya sa Las Piñas matapos sabuyan ng asido. Ang insidente nahulikam. Balitang hatid ni Nico Wahe. Hawak ang isang baso, tila hindi mapakali ang lalaking ito na nakuha na ng CCTV sa loob ng isang subdivision sa Barangay Pulang Lupa 2, Las Piñas City. Mag-alas 2 ng madaling araw noong March 14. Palakad-lakad siya habang may kinakausap sa cellphone. Maya-maya, umupo siya at tila nag-aabang ng tiyempo. Ilang minuto pang lumipas, makikita ang lalaki na lumapit sa guardhouse. Saka isinaboy ang laman ng hawak niyang baso sa volunteer lady guard na nakaupo sa gilid ng guardhouse. Dali-daling tumakbo ang lalaki, habang ang lady guard napalundag at tila nasaktan. Ang isinaboy pala sa kanya, asido. Kinilala ang biktimang si Sarah Jane San Jose, na ngayon hindi makakita dahil sa mata niya dumiretso ang isinaboy na asido. Mahapdi po yung mata ko. Bigla po siyang nag-blackout. Ilong po, sir. Bali, hindi po ako masyadong makahinga ng maayos kasi parang nasunog po yun sa loob ng ilong ko po. Wala raw maisip si Sarah Jane kung sinong pwedeng gumawa sa kanya nito. Pero gabi raw noong March 13 ay may nakasagutan siyang isang lalaki na labas-masok ng kanilang subdivision. Sabi ko sa kanya, sir, saan po tayo pupunta? Pabalik-balik po kasi tayo. Sabi niya sa akin, sir, ba't mo ko kailangan sitahin? Taga rito lang ako. Sabi ko, kaya nga po namin, sir, sinita kasi hindi ka po namin kakilala. Pala dyan ako nakatira bago lipat ako dyan, nangungupahan ako dyan. Ganyan po ba, sir? Sige, saan po tayo banda dyan? Nagbanta po yun, sir, na sabi niya sa akin, mag-antay ka, babalikan kita. Hindi raw sigurado si Sarah Jane kung ito rin ang lalaki nagsaboy sa kanya ng asido. Nasa ospital ngayon si Sarah Jane at nagpapagaling. Patuloy naman ang investigasyon ng Las Piñas City Police para matukoy kung sino ang lalaking nakuna ng CCTV. Continuous po yung backtracking natin, sir. Tapos yung mga footage po na nandito sa akin, medyo blur po siya, sir eh. Kaya hindi pa po namumukaan yung suspect. Sana po matulungan po ako na makita yung gumawa nito sa akin at mapanagot siya.
Dahil ang dami po yung pinerwisyo, hindi lang po ako. Dahil ako lang po inaasahan ng asawa ko nagda-dialysis, tsaka lang po nag-aaral pa. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po sa mga kumakain. May katawan ng lalaki na nakita sa isang daluyan ng tubig sa Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Ayon sa mga investigador, ilang motorista umano ang nakapansin ng masangsang na amoy sa lugar. Nang respondihan nila ito, doon nakitang garbage bag na may katawan na walang ulo, mga braso at mga hita. May mga sugat ang katawan at tattoo sa kaliwang dibdib. Nangangalap na ng CCTV footage sa lugar ang Silang Municipal Police Station habang hinihintay ang resulta ng autopsy reports sa bangkay. Samantala, ilan pang kasong isinampa laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Bukod pa po yan sa utos ng Senado na arestuhin na siya. Balitang hatid ni Salima Refran. Pinaaresto na ng Senado si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagmamatigas na pagharap sa investigasyon ng Senate Committee on Women and Children sa mga umano'y pang-aabuso ng pastor. Walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Kung sana sa simula pa lang humarap na sila, hindi na kailangang umabot sa ganito. Kaso ang dami pa niyang drama. Binigyan pa noon ng pagkakataong magpaliwanag si Kibuloy sa pamamagitan ng show cause order pero di nakumbinsi dito ang komite. Paliwanag naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, ginawa raw ng Senado ang lahat para mapadalo sa mga pagdinig si Kibuloy, pati pa nga ang back-channeling. We tried our best, even back-channeling, to ask Pastor Kibuloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito. So we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Paniniguro ni Zubiri, oras na maaresto at dalhin sa Senado, titiyakin raw ang kanyang seguridad at igagalang ang kanyang mga karapatan. Ang Senate Sergeant at Arms ang inatasang magpatupad ng arrest order. Dati nang sinabi ng PNP na handa silang magbigay ng assistance pero wala pa raw opisyal na request para rito. Paglilinaw naman ng PNP, limitado lamang ito sa pagbibigay seguridad sa mga miyembro ng USAA sa implementasyon ng arrest order. Sabi naman ng kampo ni Kibuloy, nirerespeto nila ang desisyon ng Senado. Pero gagamitin raw ni Kibuloy ang lahat ng legal remedies para maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Samantala, naisampa na sa korte sa Davao ang mga kasong sexual abuse of a minor at other acts of child abuse laban kay Kibuloy at 5 iba pa. Sa korte naman sa Pasig isinampa ang kasong qualified trafficking. Nagrekomenda ang Davao City Prosecutor ng piyansang 180,000 pesos para sa kasong sexual abuse, 80,000 pesos para sa maltreatment at non-bailable naman ang kasong qualified trafficking. Nauna nang sinabi ng DOJ na hihingin nila sa Korte Suprema na ilipat ang pagdinig sa mga kaso dito sa Metro Manila. May immigration lockout bulletin order na laban kay Kibuloy habang didinggin pa ang ihahaing precautionary hold departure order kontra rin kay Kibuloy ng DOJ. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuluyan nang nag-break free ang pop star na si Ariana Grande sa kanyang ex-husband na si Dalton Gomez. Final and official na ang kanilang divorce. Ayon sa ilang international news outlets, irreconcilable differences daw ang rason ng paghiwalay ng dalawa. 2020 nang i-reveal ni Ariana ang kanyang romantic relationship with Gomez. December that year naganap ang kanilang engagement at 2021 ang kanilang intimate wedding. Last year umugong ang bali-balitang hiwalay na sila. Mabibilis na balita po tayo. Inaresto ang isang babae sa isang probinsya sa Region 3 na sangkot umano sa pambubugaw sa mga menor de edad. Kabilang sa mga nasagip ang kanyang 2 anak na babae na edad 11 at 13, pati na rin ang kapitbahay nilang 8 taong gulang. Nang tinanang gadget ng suspect, nakita ang mga maseselang litrato ng mga bata. Umamin sa krimen ang suspect. Patay ang batang lalaking 10 taong gulang sa Davao City matapos tagain. Suspect ang mismong ama niya na natagpuan ding patay ng mga responding pulis.
Sa investigasyon, natutulog ang biktima katabi ng kanyang babaeng kapatid nang gawin ang krimen. Nakatakbo ang babaeng kapatid kaya siya nakaligtas. Kwento naman ng kapatid ng suspect, nabanggit ng lalaki ang pagtataksil umano ng kanyang asawa na nagtatrabaho abroad. Ito ang itinuturing ng pulisya na motibo sa krimen. Pinagahanap pa rin po ang 5 taong gulang na batang babae sa Angeles, Pampanga. Sa kuha po ng CCTV sa barangay Balibago, patakbo-takbo ang batang si Ali de la Cruz sa sidewalk. Umakyat din po siya sa isang footbridge. Maya-maya lamang, karga na siya ng isang lalaking pababa sa footbridge at may suot ng face mask at sombrero. Ang bata sa CCTV, ilang araw na palang nawawala. March 17 nang huling makita si Ali na nasa pangangalaga noon ng kanyang lola. Kwento ng lola ni Ali, naglalaro ang kanyang apo sa kanilang compound habang siya'y nagluluto. Hanggang napansin na lamang daw niyang bukas na ang gate ng bahay at hindi na niya makita ang apo. Ayon sa Angeles City Police, nakita nila sa ibang muka o kuha ng CCTV na isinakay ng lalaki si Ali sa jeep. Patuloy silang nagre-review ng iba pang CCTV footage para malaman kung saan dinala ang bata. Panawagan po ng pulisya at ina ng bata sa lalaking nakakuhang karga, si Ali, ibalik na ang bata sa kanyang pamilya. Kung maganda intention niya, baka yung bata nakita niya na naglalakad, walang kasama, pwede pong pakisoli na po sa malapit na police station, barangay. Kuya, kung naririnig mo na nandito kami na nagkipag-usap sa'yo, sana isoli nyo na po yung anak ko. Maawa naman po kayo, sana bibalik nyo na po sa amin yung bata. Parang awa nyo na po. Nagmamadaling tumakbo ang mga taong yan sa isang kalye sa Honolulu, Hawaii. Yan ay matapos po ang karambola ng 6 na sasakyan. Isang Pinoy roon ang nang-agaw umano ng isang sasakyan at nakabangga ng iba pa. Maya-maya makikita na tumatakbo ang mismong suspect hanggang sa naisipan niyang tumalon sa bintana ng kotse ng kumukuha ng video. Sinubukan niyang agawin ang manibela. Sumunod sa kanya ang mga pulis na kaagad siyang hinila palabas at pinusasan. Arestado ang 32 taong gulang na Pinoy. Nakakulong na po siya at nakatakdang harapin ang iba't ibang kaso ng carjacking, resisting arrest at reckless driving. Wala pa siyang pahayag. Sa kanyang pagbisita sa Pilipinas, iginiit ni U.S. Secretary of State Antony Blinken ang anyay ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ni Blinken, ikinababahala nila ang mga ginagawa ng China na nakasisira sa isang malayang Indo-Pacific region. Hindi lang daw Pilipinas ang apektado rito, kundi pati na rin ang interes ng rehiyon, Amerika at ng buong mundo. Nagpasalamat naman ang Pilipinas sa patuloy na pagsuporta ng Amerika. Pero para sa Chinese Foreign Ministry, walang karapatan ng Amerika na mangialam sa isyu ng Pilipinas at China. Magpapatuloy daw sila sa pagpoprotekta sa kanilang sovereignty sa South China Sea. Dagdag pa ng Chinese Embassy sa Maynila, hindi China ang nanguudyok kaya nagkakatensyon ngayon sa South China Sea. Bago naman humarap sa media, binisita ni Blinken ang isa sa pinakamalaking semiconductor company sa bansa. Tinawag niyang extraordinary ang industriyang ito sa Pilipinas. Pumunta rin si Blinken sa Intramuros sa Maynila. Doon din niya hinarap ang ilang emerging leaders ng bansa. Kagabi, nagkaroon ng working dinner si Blinken kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Pinakontempt ng committee sa Senado si Police Major Alan De Castro na pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Hindi kasi kinatigan ng mga senador ang mga salaysay ni De Castro na hindi sila magkarelasyon ni Camilon. May mga pruweba raw ang NBI at PNP-CIDG gaya ng mga larawan at testigo na magpapatunay na sina De Castro at Camilon ay nagkarelasyon. Sa investigasyon ng pulisya, si De Castro umano ang huling kasama ni Camilon bago siya napaulat na nawawala noong Oktubre. Agad i-detain sa Senado si De Castro matapos ma-contempt. Patuloy namang umaasa ang pamilya ni Camilon na makikita pa ang biktima na 5 buwan nang nawawala.
Time out muna sa pagbabalita ang Super Radio DZBB anchors dahil muli silang kakasa sa special anniversary radio drama na Suma sa Puso kasama si Tony Aquino. Hindi ko na nagagawa yung pag-atid sundo sa'yo. Hindi naman talaga mahalaga sa akin kung saang lugar tayo kakain. Suma sa Puso. Bida sa special anniversary radio drama na hanggang sa dulo, si Kumaring Connie Season at si Egan Arnold Clavio. Makakasama nila sina Rowena Salvacion, Orly Trinidad, Lala Roque at Weng de la Peña. Umiikot ang kwento kina Roger at Sofia kung paano nila haharapin ang mga pagsubok sa kanilang pag-iibigan. Ang hanggang sa dulo ay isinulat ni Jonathan Mendoza, nilapatan ng musika ng technical director na si Papa Ding ng Barangay LS at idinirect ni Bea Uy. Mapapakinggan yan bukas hanggang Biyernes sa Super Radio DZBB 12:30 ng tanghali. Daan-daang estudyante ang dumalo sa Voters Education and Registration Program ng COMELEC sa Malaybalay, Bukidnon. Magsisilbi po namang volunteer ambassador sa 2025 elections ang mga OFW sa Hong Kong. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa Hong Kong mismong mga OFW overseas Filipino workers ang magsisilbing volunteer ambassadors o tagahikayat ng kapwa OFW na magrehistro at bumoto sa eleksyon 2025. Magagawa raw ito sa tulong ng responsableng paggamit ng social media ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs. Nagpapatuloy ang registration ng mga botante sa Hong Kong at nasa 9,430 na ang nakapagrehistrong OFW. Sa Malaybalay, Bukidnon, daan-daang estudyante ang dumalo sa Voters Education and Registration Program ng COMELEC. Marami sa kanila boboto sa unang pagkakataon sa election 2025. Isa sa tinalakay ng COMELEC sa kabataan ang paglaganap ng maling impormasyon kaugnay sa halalan. Sabi ni Commissioner Nelson Celis, sa April nakatakdang maglunsad ang COMELEC ng mas pinalakas na kampanya laban sa anyay fake news. Makakatuwang daw nila ang malalaking technology companies sa mundo. Nangako naman sa atin ang mga technology companies like Microsoft, yung Meta, Facebook, yung TikTok, yung Google, yung Snap na nakasalamuhan natin at sila ay buong suporta na gagabayan ang ating Commission on Elections sa darating na 2025. Pwede raw nila ipa-deactivate ang mga social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon. Gagawa raw sila ng guidelines tungkol dito. Makikipag-partner din daw sila sa mga alagad ng batas para matunton ang mga nagpapakalat ng fake news. Pati ho yung NBI, kasama rin ho natin ang PNP. So, magkakaroon ho tayo ng mga mawasigning yan tungkol sa Task Force kontra Fake News. Makikipagtulungan din daw ang COMELEC sa mga mapagkakatiwalaang social media influencers. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kita sa CCTV ang babaeng yan na naglalakad sa kalsada ng Barangay Mabolo sa Cebu City. Hanggang sa may motorsiklong dumaan. Lumapit ang motorsiklo sa babae at tinangka ng sakay nito na hablutin ang kanyang bag. Bigo silang makuha ang bag dahil sa tindi ng pagkakakapit ng babae. Nagalusan ng biktima dahil sa pagkakatumba. Nakatakas naman ang mga suspect. Payo ng pulisya, i-report agad sa pulisya kung mabibiktima ng snatcher. Nagkilos protesta ang ilang transport group para payagan ang pag-withdraw ng individual franchise mula po sa PUV Modernization Program. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Mariz Umali. Mariz? Connie, nagtipon-tipon nga ang mga miyembro ng transport groups na piston at manibela dito sa Regalado Highway para ipanawagan sa ahensya na payagan sila sa ganap na pag-withdraw ng mga individual na prangkisa ng mga PUV operator na nila ay napilitan lamang sumunod sa mandatory franchise consolidation ng PUV Modernization Program.
makikita nyo sa aking likuran na tuloy-tuloy sila sa kanilang pagsigaw ng kanilang panawagan. Matatanda ang ilang beses ipinagpaliban ang deadline for consolidation. Nung una ay noong December 31, 2023. Iniurong ito sa January 31, 2024 at kalaunan ay ginawang April 30, 2024. Kapag hindi magpa-consolidate kasi ay tuturing na kolorom ang PUV at di na raw papayagang pumasada. At sa paglapit nga ng April 30 deadline, ang panawagan pa rin ng piston ay agarang bawiin ang mandatory consolidation. Nananawagan din ang grupo sa Korte Suprema na agad na aprubahan ang kanilang petisyon para sa temporary restraining order na isinumite noong December 2023. Ang gusto ng mga grupo na ipasok ang kanilang petisyon na pirmado ng halos 100 driver at operator. Noong una, hindi pinapayagang pumasok itong si Bailon, yung kanilang leader, pero kalaunan ay pinapasok din siya pero hindi na yung kanyang mga kasamahan at doon nga tinanggap at nilagyan ng stamp na na-receive na ang kanilang petisyon nitong LTFRB. Sa ilalim na LTFRB memorandum, ang mga operator na nag-apply lamang para sa franchise consolidation, ngunit hindi pa nakakatanggap ng Consolidated Certificate of Public Convenience o CPC o yung prangkisa sa isang kooperatiba o korporasyon ay eligible para sa withdrawal. Pero sabi ni Piston National Deputy Secretary General Ruben Bailon, hindi ito sapat. Dapat full withdrawal. Kahit yung may mga na-issuehan na ng consolidated na prangkisa, bigyan daw dapat ng pagkakataong bumaklas at maibalik ang kanilang mga individual na prangkisa. Binibigyan din ng piston ang kakulangan ng detalyadong mga gabay sa memorandum tungkol sa proseso ng withdrawal. Maraming operator ang naguguluhan kung paano magpatuloy sa kanilang mga aplikasyon para sa withdrawal. At bukod dito, madalas na napipilitan daw ang mga operator na mag-consolidate dahil sa takot na mawala ng kabuhayan na dulot ng mga deadline ay tinakda ng LTFRB. Hanggang sa mga sandaling ito ay sinusubukan pa po nating kunan ng bagong reaksyon o pahayag ang LTFRB, pero ang sinasabi dito sa tanggapan o sa kanilang ahensya ay wala raw sa ngayon ang kanilang direktor. Yan muna ang latest sa sitwasyon mula rito sa Regalado Highway. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Para sa mga hindi pa nakakaalam, International Day of Happiness po ngayon. Ikaw ba, Rafi, anong nagpapasaya sa'yo? Siyempre, bukod kay Mariz. Yung huling nag-report. Yun na nga, diba? Ako naman, siyempre, by order yan. Si God, family, career, at dogs ko. Ayan. Kayo naman, ano naman kaya ang sagot dyan ng ating mga kapuso online? Para kay Anthony Partible, basta makakuha siya ng 8 oras na tulog, abay, masayang-masaya na siya. Abay, yun din ang gusto ko. Yes, dream natin yan. Masaya naman si Mark Antonio, basta makita raw niyang okay at masaya rin ang kanyang pamilya. Happiness naman daw ni Jackie Gutierrez ang pagkakaroon ng gatas at diapers ng kanyang anak. Ay, oo naman. Para naman kay Leilani Marquez, sasaya siya kapag natapos niya na ang lahat ng kanyang assignment. Yay! Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Eto na, yung pets natin, di ba? May feelings din yan, ha? Aminin man natin o hindi, alam natin meron. Tama ka dyan. Eto ang isang aso na sa Puerto Princesa, Palawan, ay candidate sa Best Paasa Moment ng taon. Kung bakit, panoorin natin to. Si Mama yan, di ba? Oh, hindi si Mama. Lapit ikaw dito, hindi si Mama. Ayan na nga. Yung inakala mong siya na, pero iba pala. Oops! Hindi lang pang tao ang hugot na yan, ha? Relate din daw kasi dyan ang asong si Lucas. One day, isang araw, ayun, excited kasi ang Golden Retriever na salubungin nga ang inakalang fur mom na niya. Aba, yun pala na, goyo na siya ni Fur Dad. Si ating paparating pala, hindi ang kanyang amo, kundi isang stranger. Ramdam na nahiya si Lucas, kaya pagbalik, nakatikim ng animoy mga sermon si Fur Dad. Pati ng netizens, ramdam daw ang paa sa feelings. Kaya naman deserve daw ni Fur Dad na mapagsabihan ni Lucas. Ang kwelang video ay patok sa TikTok at may mahigit 9.2 million views na. Aba,
Trending! Ayan, kawawa Huwag naman. naman Si sanang Lucas. paasa. Oo. May Kahit feeling sa siya. tao o sa hayop, huwag niyong Bawal. gagawin. Yan ang mga hugot Huwag namin. paasa. Ito po ang Balitang Hali at bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.